May mga tao talagang hindi natutuwa kapag may nararating ka. Kung sa bagay, likas na yata sa ilang Pilipino ang crab mentality. Ayaw nilang masapawan. At kapag umaangat ka, pilit ka nilang hinihila pababa. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Gimbal. Ako nga po pala si Sander. Nasa late 30s na. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko na isang personal na karanasan ko. High school ako noon, Sir Gimbal. Noong mga panahong iyon, sobrang adik ako sa Dota. Madalas, gabi na akong umuwi. Pero isang gabi, pag uwi ko, isang balita ang bumulaga sa akin. Na aksidente si mama. Hindi ko matanggap. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Yon ang kauna-unahang heartbreak sa buhay ko. Masakit mawala ng ina. Pero mas masakit makita si Papa na tila nawala ng kalahati ng kaluluwa niya. Mahal na mahal niya si Mama. Alam ko yon. Kababata niya si Mama. At siya ang kauna-unahang babaeng minahal niya. Kabisado ko nga po ang love story nila, Sir Gimbal. Kaya akala ko hindi na siya ulit magmamahal. Pero nagkamali ako. Ilang buwan lang ang lumipas. May bago nang nakilala si Papa. Si Tita Darlene. Noong una, text-text lang sila. Hanggang sa isang araw, pinakilala na siya sa akin ni Papa. Anak, si Tita Darlene mo pala. Maganda si Tita Darlene, Sir Gimbal. Bata pa. Halos 10 taon lang ang pagitan ng edad namin. Tahimik lang ako noon. Hindi ako umangal. Nakipagkamay ako bilang respeto. Hanggang sinabi sa akin ni Papa, Anak, sana okay lang sa'yo kung dito na siya titira sa atin. May bago ka nang tatawaging mama. Nakangiti si Papa habang sinasabi yon. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya. Kaya kahit may pag-aalinlangan ako, tinanggap ko. Hindi ko man kayang tawagin agad si Tita Darlene na mama. Pinipilit kong unawain si Papa. Ayoko nang makitang malungkot ulit ang ama ko. Anak, huwag ka sanang mahiya. Sabi niya okay lang na tawagin mo siyang mama. At saka soon papakasalan ko na siya. Bubuo tayo ng panibagong pamilya. Ang hirap, hindi dahil ayoko sa kanila, kundi dahil hindi ganon kadaling punan ang naiwang puwang ni Mama. Hindi ganon kadaling ngumiti kapag alam mong iba na ang mga mata na tumitingin sa'yo. Iba na ang boses na tumatawag sa'yo ng anak. Lalo pat halos magkasing edad lang kami ni Tita Darlene. Pero pinilit kong tanggapin. Pinilit kong unawain. Kasi bata pa lang ako. Ang gusto ko lang ay ang muling mabuo ang pamilya ko. Kahit pilit, kahit masakit, kahit ako na lang ang mag-adjust. Isang gabi habang sabay kaming kumakain ni Papa, ngumiti siya sa akin at nagsalita. Saka anak, may good news ako sa'yo. Ano po yun pa? Magkakaroon ka na ng kapatid, magiging kuya ka na. Napahinto ako sa pagsubo. Nabigla ako pero hindi ko maitatangging natuwa rin ako. Isa rin sa mga pangarap ko ang magkaroon ng kapatid. Sa simula, maayos naman si Tita Darlene. Maaalalahanin at palabati. At parang tanggap din ako. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit anong bait niya, hindi mo maramdaman na totoo. Hindi ako sanay na tawagin siyang mama. At dahil may muang na ako noon, tita na lang talaga ang tawag ko. Pero pagkapanganak niya sa kapatid ko, para akong hindi nakasama sa plano. Parang extra sa pelikula ng sariling buhay ko. Ang dati niyang ngiti sa akin, unti-unting napalitan ng irap. At minsan, ramdam kong pati si Papa ay na-impluwensyahan na niya. Nang mag-college ako, naging elementary na ang kapatid ko. Tutok na tutok silang dalawa sa bata.
kumpleto sa gamit, may baon, may regalo sa bawat okasyon. Samantalang ako, madalas ay uuwi ng walang ulam, minsan walang pamasahe, at madalas ako ang tagagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Isang gabi habang gumagawa ako ng schoolwork sa sala, bigla akong tinawag ni tita. Pero hindi basta tawag, kundi sigaw. Sander, ano ba, hindi ka ba naghuhugas ng pinggan? Kanina pa ako sigaw ng sigaw. Napatingin ako sa kanya. Pinipigil kong sumagot ng masama, kahit may panginginig na sa dibdib ko. Teka lang po tita, tinatapos ko lang po yung assignment ko. Baka kasi makatulog ako mamaya, hindi ko na magawa. Hay nako, ang dami mong dahilan. Ako na nga ang abalang-abala sa bahay, ikaw pa ang may ganang magreklamo. Para kang hindi ko pinapakain Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Masakit marinig yun sa taong kasama mo sa iisang bubong. Tita, ano pong ibig niyong sabihin? Halos pausta ang boses ko. Basta, maghugas ka na. Ayoko nang mabagal. Kung talagang porsigido ka mag-aral, matuto kang mag-manage ng oras. Ang daming ng working student dyan pero nakakatapos. Ikaw simpleng hugas lang, hindi mo pa magawa. Napalunok ako. Pilit kong inuunawa. Pilit kong nilulunok ang sakit. Sige po, gagawin ko na, tita. Nga po pala, tita. May kailangan po akong bayaran bukas. Pang-exam po. No permit, no exam daw ho kasi. Hindi man lang siya kumurap. Diretso ang sagot. Parang walang konsiderasyon. Aba, hingi ka naman ng hingi. Akala mo bangko ako? Wala ka namang iniipon sa akin Mahal ang tuition ng kapatid mo. At mas mahalaga ang pag-aaral niya kaysa sa'yo. Pero tita, sabi po ni Papa, sa inyo raw po ako humingi ng pambayad. Di sabihin mo sa teacher mo, wala kang pambayad. Bakit ka pa mag-e-exam? Bobo ka naman. Nakita ko ang mga scores mo, puro 0. Hindi mo ako ginaya. Ako laging perfect nung nag-aaral pa ako. Gusto kong maiyak, Sir Gimbal. Pero hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ako pwedeng magmukhang mahina. Pasensya na po tita. Yun lang ang kinaya ko. Pero hayaan nyo, balang araw magiging proud din kayo sa akin. Kayong dalawa ni Papa. Pagkatapos noon, wala na akong ibang sinabi. Tumingin na lang ako sa sahig habang naririnig kong bumubulong siya ng kung ano-anong reklamo sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit ako pinagdadamutan ni Tita Darlene. Siya naman ang humahawak ng lahat ng budget. Groceries, sahod ni Papa. Pero ako, para bang palamunin lang. Para bang hindi ako kabilang. Para bang abala lang ako sa tahanang ito. Bahagi naman ako ng pamilyang to, diba? Diba dapat pantay-pantay kami? Bakit parang ako lang ang kailangang magtiis? Maya-maya pa, dumating na si Papa galing trabaho. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko na kasi kaya pang kausapin si Tita Darlene. Dahil parang laging galit. Laging pambalang kong magsalita. Kahit simpleng tanong lang, may kasamang sungit. Kaya sabi ko sa sarili ko, mas mainam siguro kung kay Papa na lang ako dumiretso. Pa, mag-e-exam na po kami. May kailangan lang po kasi akong bayaran. Di ba anak, kay Tita Darlene ka na humihingi? Opo, sinabi ko na po. Kaso ang sabi po niya, sa susunod na lang daw. Paano po yan pa? Hindi po ako makakapag-exam. Napansin kong napakunot ang noo ni Papa. Tumayo siya mula sa upuan at lumapit kay Tita Darlene. Sa pagitan naming dalawa. Mahal, kailangan ng bata ng pambayad. Paanong wala kang nabigay kakabigay ko lang ng kinsenas ko kamakailan lang.
Kailangan ko pa ba talagang isa-isahin ang mga listahan ng ginastos ko? Bakit? Sinasabi mo bang hindi ako marunong mag-budget, ha? Madiin ang boses niya at may kasamang pang-iirita. 3 kayong pinapakain ko dito. At yang si Sander, ilang beses ba yan kumakain sa isang araw? Isang kaldero nga ng kanin, hindi kasya. Tapos ngayon ako pa ang lalabas na masama? Aba, bakit mo kinu-question ang paghawak ko ng pera? Habang nagsasalita siya, iniirapan niya ako. Walang pakailam kung nasasaktan ako o hindi. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Parang ang bigat ng hangin sa paligid. Nahihiya akong nandyan si Papa. Pero mas nahihiya akong marinig niya kung paano ako tratuhin. At si Papa, bigla na lang natahimik. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng salas, kasama si Tita Darlene. Tumahimik ang buong bahay. Akala ko tapos na ang lahat. Pero hindi pa pala. Talagang sinumbong mo pa ako sa papa mo, ha? Napaka-inutil mo talaga. Ginawa mo pa yon para ano? Para pag-awayin kami? Para layasan niya ako? Aba, hindi yun mangyayari. Mas gusto ko pang ikaw ang maunang lumayas dito. Tila nagdilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung panlalait niya o yung pakiramdam na parang wala akong halaga sa sariling bahay ko. Tandaan mo to, ha, Sander. Kung hindi lang dahil mahal ko ang papa mo, matagal na kitang pinalayas dito. Ayoko nang palamunin. Lahat ng gamit sa bahay na to, ako ang nagpundar. Kaya huwag na huwag kang aangas-angas sa harap ko. Sobrang sakit nyo naman magsalita, tita. Hindi naman po totoo na palamunin ako. Tumutulong po ako sa gawaing bahay. Hindi naman po ako patay gutom na parang gusto nyong palabasin. Ngunit mas lalong naging matalim ang sagot niya. Huwag ka nang magpaliwanag. Wala rin namang saysay ang mga sinasabi mo. Pare-pareho kayo. Pamilya kayo ng mga illiterate. Walang kwenta. Pakiramdam ko, bumaon sa dibdib ko ang huling salita niya. Ang dami ko nang tiniis, pero parang sobra na. Ako na nga ang nag-a-adjust. Ako pa ang napasama. Ako na nga ang walang boses. Ako pa ang sinisisi. Hindi rin nagtagal ay binigyan ako ni Tita Darlene ng pambayad. Oh, ito ang pambayad mo. Malaki ka na, Sander. Pwede ka naman na maghanap ng trabaho habang nag-aaral, di ba? Para mabawasan naman ang gastusin dito sa bahay. Mahal ang kolehiyo. Matuto ka sanang magtipid at tustusan ng sarili mong pangangailangan. Tita, pasensya na po. Huwag po kayong mag-alala. Maghahanap din po ako ng trabaho para kahit papano mabawasan ang gastusin natin. Hindi man lang siya tumango. Parang wala lang sa kanya yung sinabi ko. Sa totoo lang, parang tuwang-tuwa pa siyang sinabihan niya ako na magtrabaho na. Kinabukasan, sabay-sabay kaming nag-almusal. Tahimik si Papa at si Tita Darlene ay hindi nagpapansinan. Mahal, bakit ka ba ganyan? Pansinin mo na ako. Kawawa naman si Bunso. Nakikita tayong nag-aaway. Nagbigay na naman ako ng pambayad kay Sander, hindi ba? Opo, pa. Nagbigay na po siya. Saka wag mong sayangin yung binigay namin, Sander. Baka naman masiro ka na naman sa exam mo. Ano pang silbi ng pag-aaral mo kung palpa ka rin lang? Nagtataka ako eh. Kanino ka ba nagbana? Sa papa mo? Matalino naman ang asawa ko. Siguro sa mama mo, no? Baka may lahi silang mahihina ang ulo. Buti na lang tong si Bunso mo, marunong na magbasa. Top sa klase. Pambato ng school sa Quizbee. Bigla siyang natawa. Sabay tingin sa akin na may pang-alipusta. Ikaw, hindi mo yan nararanasan, hindi ba?
Nahihiya nga ako tuwing sinasamahan kita sa stage dahil may honor ko, no? Pakiramdam ko kinokopya mo lang lahat sa klase mo. Hindi ko na kinaya. Para akong sinasaksak sa dibdib sa bawat salita niya. Puno na ako kaya sumabog ako. Tita, patay na si Mama. Pero dinadamay mo pa. Matalino yun si Mama. Matalino pa po sa inyo. Mas masipag. May trabaho siya. Hindi siya nakukontentong maging housewife lang. Nakakalungkot nga lang kasi maaga siyang nawala. Pero kung nabubuhay siya ngayon, sigurado akong proud na proud siya sa akin. At isa pa, hindi po totoo yung sinasabi niyong mahina ang lahi ni Mama. At hindi rin madali ang engineering, tita. Hindi yan katulad ng ibang kurso. Oo, normal lang na masiro minsan. Pero hindi ibig sabihin nun ay bobo na agad. Tsaka elementary pa lang po si Bunso. Marami pa po siyang pagdadaanan. Huwag niyo po siyang masyadong ipagmalaki. Hindi niyo alam kung anong klaseng buhay ang hinaharap niya sa paglaki niya. Talagang pinipilit mo pa rin ang paniniwala mo? Walang taong hahantong sa zero ang score kung talagang nag-aaral ng mabuti. At saka Sander, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tama na nga. Kumain na kayong dalawa. Hayaan mo na mahal si Sander. May exam pa siya mamaya. Kailangan niya mag-focus. Talagang siya pa ang kinakampihan mo? Ako ang asawa mo? Sa loob-loob ko, grabe si tita. Ang sensitive. Pati ba naman ako, pinagseselosan niya. Hindi mo ba napapansin yung mga bagong ribad kong buhok, mahal? Singit niya bigla. Napansin ko naman talagang bagong riban siya at halatang galing sa salon. Ang iniisip ko lang ay baka nagastos na niya ang dapat ay pambudget sa bahay para lang sa pagpapaganda. Siyempre, napansin ko, mas lalo kang gumanda, mahal. Minadali kong tapusin ang pagkain. Nang matapos ay agad akong tumayo. Aalis na po ako. Maaga pa po ang exam ko. Maihahatid mo ba ako ngayon? Sobra ka namang mag-allowance. May pamasahe ka naman na. Bakit kailangang ihatid ka pa ng papa mo? Ang ihahatid niya ay si Bunso, hindi ikaw. At saka hindi pwedeng malate ang kapatid mo. O siya, magkukommute na lang po ako pa. Bit-bit ang bag ay lumabas na ako ng bahay. Minsan, naiisip ko na unfair talaga ang pagtrato nila sa akin. Porket panganay, parang utusan na ako. Ako na nga ang role model sa kapatid ko. Ako pa ang laging napapagalitan. Porket panganay, kailangan ng magtrabaho para makatulong. Porket panganay, hindi pwedeng magkamali. Pero sanay na ako doon, Sir Gimbal. Hindi ako nagtanim ng galit sa kanila. Lalo na sa kapatid ko. Mabait naman siya. Ang ayoko lang talaga ay ang laging pagkukumpara. Hindi nila alam ang bigat ng pinagdadaanan ko. Noong minsang nagsabi ako ng problema, parang wala silang pakialam. Ang sabi lang nila, basta nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Huwag mo na masyadong isipin, baka utak mo lang yan. Pagkatapos ng exam, umuwi ako. Ginabi ako dahil nakipagkwentuhan pa ako sa mga klase ko. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko sina Papa at Tita Darlene na nagtatalo. Ano ba? Kahit ikaw ang ama, ako ang madalas na nakakasama ng mga bata. Mas alam ko ang pangangailangan nila. Pinaubaya ko nga sa'yo, pero huwag mo naman sanang abusuhin. Hindi ka man lang nagpaalam na magpapasalon ka. Dapat nagsabi ka man lang, mahal. Reward ko na yun sa sarili ko. Ako ang kinikilalang ina ng anak mo sa una. Deserve ko rin namang mag-relax kahit papano. Alam mo namang suwail yung anak mong yun. Napapagod na akong sumuway. Ayoko maging stress at losyang. Baka iwan mo pa ako at ipagpalit sa mas maganda. Ang gusto ko lang naman ang maging mas maganda pa sa paningin mo. Okay? Ikaw lang naman talaga ang maganda sa paningin ko. Pero gusto ko sanang magtipid tayo kahit papano.
Kung hindi naman kailangan at kung gusto mo lang yan, sana pinag-ipunan mo muna. So anong ipapambao natin kay Sander sa college niya? Huwag kang mag-alala, gagawan ko ng paraan yun. Aminin mo, nagagandahan ka sa akin, di ba? Nagtayuan ang balahibo ko. Natakot ako. Natakot akong tumigil sa pag-aaral. Hindi dahil bumagsak ako, kundi dahil nagastos ni Tita Darlene ang allowance ko para sa mga luho niya. Nakakagalit. Bakit kailangan niya akong isakripisyo? Para lang sa pansarili niyang kasiyahan. Hindi man lang niya ako inisip. Pero siguro nga, hindi naman talaga niya ako itinuring na tunay na anak. Para lang akong anino ng bunso niya na laging nasa likod. Laging pangalawa. Mas mahalaga sa kanya ang kadugo niya. Sino ba nga naman ang mag-aalaga sa di nila kadugo? Diba? Tiniis ko ang lahat. Lahat ng pangmamaliit. Lahat ng pagpuna. Lahat ng sumbat. Kahit masakit. Pinilit kong tumindig sa sariling paa. Nagtulak ako ng tray sa isang sikat na fast food chain. Habang ang iba kong kaklase ay busy sa gala. Ipinakita ko na kaya ko. At pagkatapos ng ilang taon, nakatapos ako. Engineer na ako sa Gimbal. Hindi ko binugo ang papa ko. At higit sa lahat, alam kong masaya si mama sa langit. Pero kahit natapos ko na ang laban ko, iba pa rin ang trato sa akin. Bakit pa kasi kailangang maghanda? Gastos lang yan. Isang beses lang naman ho to, tita. Pumasa ho ako. Sinabihan ko na rin ho yung mga kaibigan ko kasi sabi ni Papa, siya raw po ang bahala. Naniniwala ka pa sa Papa mo? Kung gusto mo talagang maghanda, dapat ikaw mismo ang nag-ipon. Hindi yung aasa ka pa rin sa amin. Sakit ka talaga sa ulo kahit kailan, Sander. Pasensya na ho, tita. Kahit ngayon lang, ituring nyo naman akong parang anak. Ay nako, nagdrama ka na naman. Tapos magsusumbong ka na naman sa papa mo. Kabisado na kita. Kulang ka lang sa pansin, Sander. Kung gusto nyo ho, iuutang ko na lang sa inyong panghanda ko. Dapat lang. Wala namang libre ngayon. At ngayong graduate ka na, siguro naman makakatulong ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Tumutulong naman po ako kahit noong nag-aaral pa lang ho ako, tita. Hindi yun sapat, no? Dapat makahanap ka agad ng trabaho para makapag-resign na ang papa mo at ikaw na magbibigay ng budget dito. Ano pang silbi ng pinag-aral ka namin kung hindi ka rin man mag-give back, di ba? Opo, tita. Kakapasa ko pa lang po sa board exam. Pero binibigyan nyo na agad ako ng mabigat na responsibilidad. Dapat lang. Walang kwenta ang pag-aaral kung hindi tutulong sa mga magulang. Ganon ba talaga ang pananaw ng iba sa Gimbal? Na parang utang na loob ko pa ang pinagsakripisyohan ko rin naman. Na para bang pabor ang ginawa nila at ako ang may obligasyong magsauli. Pero alam ko sa sarili kong hindi ako pabigat. At sa mata ng Diyos at sa mga tunay na nagmamahal sa akin, sapat ako. Umutang ako para lang may maihanda nung pumasa ako sa licensure exam. Hindi ako papayag na palagpasin nyo na parang wala lang. Noong gumraduate ako, nagsabi ako kay tita na gusto kong maghanda. Pero ang sabi niya, gastos lang yan? Bakit kapag ako ang may okasyon, gastos lang. Pero kapag sa kapatid ko, okay lang kahit ubusin ang pera. Hindi ako nagpalunod sa sama ng loob. Agad akong naghanap ng trabaho. At sa awa ng Diyos, natanggap naman ako sa isa sa mga inaplayan ko. Maliit lang ang sahod, pero sapat na sana sa pang-araw-araw kong gastusin. Isang gabi, tumawag si Tita Darlene. Oh, Sander, kamusta ka na dyan sa Maynila? Bakit hindi ka na nagpaparamdam, ha? Nabisi lang po ako, Tita Darlene. Kakauwi lang din po mula sa site.
Nako, baka naman nakalimutan mo na ang responsibilidad mo. Tita Darlene, pwede po bang sa susunod na lang? Medyo short po kasi ako ngayon. Ang mahal po ng renta at pagkain dito. Problema mo na yan. Basta pinag-usapan na natin yan. Nag-resign na sa trabaho ang papa mo. Sa amin na siya umaasa. Saan kami pupulutin kung hindi ka tutulong? Malaki naman daw ang sahod ng engineer. Bakit kahit piso wala kang mabigay sa amin, Sander? Tita Darlene, wala pa po akong experience. Starting salary pa lang po ito. Hindi pa ganun kaalakihan ang sinasahod ko. Sana po maintindihan ninyo. Kailangan ko rin po mag-ipon. Anong gusto mo, mamatay kami sa gutom o uutang na lang kami sa tindahan at sasabihin namin ikaw ang magbabayad? I-Gcash mo na lang ha. Saka sabi rito, galante ka raw dyan. Tita Darlene, titignan ko po kung may matira po akong pera. Pero hindi pa po sigurado ha. Sana po huwag muna po kayong umutang. Kung hindi na namin mahintay ang padala mo, uutang na lang kami. At itong bunso mo, kailangan ng pera pang pa-adjust ng braces niya. Hindi pwedeng hindi. Sa isip-isip ko, bakit ba sa akin laging inaasa ang lahat? Noong nag-aaral ako at nakahanap ng trabaho, nising kundulin, wala akong nakuha sa kanila. Kahit moral support lang, wala akong nakuha mula sa kanila. Laging ako ang kailangang umintindi. Ako ang kailangang magtiis. Ako ang kailangang maging matatag. At ngayon, itong bunso namin habang lumalaki, mas nagiging conscious sa sarili. Maayos naman ang ngipin niya. Pero kung umasta, parang artista, hindi pwedeng walang braces. Hindi pwedeng hindi makikiuso. At ako naman ang kailangang dumiskarte. Minsan, humihirit pa sa akin si Tita Darlene na bigyan ko raw siya ng pang-manicure. Pati mga inaanak niya, gusto niya na ako ang gumastos. Ayokong masanay sila na ako ang laging nilalapitan kapag may kailangan. Pero pilit pa rin nila akong kinukumbinsi kahit alam nilang labag sa loob ko. Aaminin ko, kapos din talaga ako sa budget. Kung ganito palagi ang trato nila sa akin na parang ako ang bangko ng pamilya, baka tumanda ako ng walang ipon. Gabi-gabi akong kinukulit at tinatawagan. Pati yung tindahan na inuutangan nila, ako na rin ang tinatawagan para masingit. May due date raw po kasi akong utang na hindi ko naman utang. Pero desisyon yun ni Tita Darlene. Laging gusto niya na siya ang nasusunod. Kaya hindi na rin ako magtataka kung mamana dito ang bunso kong kapatid. Kuya, kailan mo ba ako papadalahan? Malapit na birthday ko. Sabi ni Mama, sa'yo raw ako hihingi kasi galante ka. Kahit wag ka na pumunta, basta may panghanda ako, please. Sa dami ng stress sa trabaho, sa pamilya, at sa lahat-lahat, hindi ko na napigilan. Ano ba naman? Stress na nga ako sa trabaho. Pati kayo, ini-stress pa ako. Ako nga, minsan hindi naghanda ng birthday ko. Huling handa ko pa, buhay pa si Mama. Tapos ikaw, gusto mo laging may handa. Kahit may award lang, gusto mo may pagkain. Tipid-tipid din, bunso. Hindi pinupulot ang pera. Tahimik siya saglit. Tapos biglang umiyak. Humihingi lang naman ako, kuya, tapos sisigawan mo ko. Pwede ka namang humindi ng maayos Maya-maya, narinig ko rin ang boses ni Tita Darlene. Anak, bakit ka umiiyak dyan? Si kuya, sinusungitan ako. Sabi niya, huwag na raw ako maghanda. Tapos kinukumpara pa niya yung sarili niya sa akin na hindi daw po siya naghahanda buong buhay niya. Hindi ko naman po kasalanan yun Anak, tahan na. Tahan na. Ramdam ko ang paglapit ni Tita sa cellphone. Ano ba naman yan, Sander?
Wala ka ba talagang respeto, pati kapatid mo sinisigawan mo? Sige, umuwi ka rito at tignan natin kung hanggang saan yung yabang mo. Tita, pinapangaralan ko lang naman po ang kapatid ko. Wala naman pong mali sa sinabi ko. Sinasanay niyo kasi siya na laging nakukuha ang gusto niya. Kaya ayan, spoiled. Unting pagsalita lang, iiyak na agad. Wala kang karapatang pagsabihan ng anak ko ng ganyan. Kung hindi mo ako irerespeto bilang ina, pati kapatid mo idadamay po pa dyan sa kabalbalan mo. Hindi ka naman namin tunay na anak, Sander. Para tratuhin ka pa namin na higit pa sa anak. Kung ayaw mong rumispeto, huwag ka nang bumalik rito. At huwag mo nang ipagyabang niyang padala mo alam mong barya. Isaksak mo yan sa baga mo. Pinatay ko ang tawag, Sir Gimbal. Sobrang narindi na ako sa boses ni Tita Darlene. Parang abot hanggang sa barracks namin. Kahit magsalita pa siya ng magsalita, wala na akong pakailam. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya. Kaya umiwas na lang muna ako. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag nila. At kahit simpleng message ay di ko sila nire-replyan. Kahit patawagin nila akong walang utang na loob. Basta ako, may kapayapaan ako. Pero aminado kung naawa rin ako kay Papa. Alam kong umaasa pa rin siya sa akin. Kaya kahit gusto ko sanang putulin ang pagtulong, ayoko rin namang magutom siya. Kaya ang ginawa ko, nakiusap ako sa pinsan ko na siya na lang ang tagatanggap ng GCash ko. At siya na rin ang mag-aabot kay Papa ng palihim. Sa ganong paraan, kahit papaano, natutulungan ko pa rin si Papa na ang hindi alam ni Tita Darlene. Hanggang sa tuluyan ko nang i-block si Tita Darlene. Pero kahit ayoko nang makabalita, hindi ko rin maiwasang may makarating sa akin dahil sa kinukwento pa rin ng pinsan ko. Isang araw, tinawagan niya ako. Insan, alam mo ba, grabe pala talaga yung galit sa'yo ni Tita Darlene. Bakit naman, pinsan? Kinukwento niya dito sa compound na wala ka raw utang na loob. Sabi pa niya, siya raw ang nagpalaki sa'yo. Grabe naman yun. High school na ako nung dumating siya sa buhay namin. Parang hindi ko tumira sa iisang bubong kung siraan niya ako. Syempre, hindi kami naniniwala, pinsan. Hindi ka naman ganun. Isa pa, may chismis pa ako. Ano yun? Dali habang may oras pa ako. May nagpabarangay daw sa kanya. May nakaaway siya. Grabe rin pala talaga ang talas ng dila ni Tita Darlene. Sinabihan niya raw yung babae rito na sana mamatay na lang yung anak mo. Alam mo bang nalaglag nga yung pinagbubuntis ng babae? Hindi na ako nagulat, insan. May pagkamayabang talaga si Tita Darlene. Akala niya kasi porket mas matanda siya, siya ang laging tama. Pero ang totoo, ma-pride lang siya. Ayaw niyang masapawan. Insan, kailan ka ba uuwi? Ang dami nang nangyayari dito sa barangay natin. So, anong nangyari sa barangayan nila? Wala rin. Prenya daw yung nakaaway niya, si Ate Leona. Grabe ang sigawan. Rinig ko nga mula rito eh. Hindi na bago, wala talagang kahihiyan si Tita Darlene. Sabi pa niya, hindi ka raw magiging successful. Tapos may sinabi pa siyang kasabihan. Ano bang kasabihan yun? Ang hindi raw marunong lumingon sa pananggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ang dami niya namang sinasabi. Halata naman na puro paninira lang yan. At kayo, huwag kayong maniniwala sa kanya. Talented yan si Tita Darlene. Magaling magpanggap at baligtarin ng kwento. Sa huli, pagkakalat pa niya na ikaw ang may kasalanan kahit siya naman talaga. May araw din yan, promise. O siya, saka mo na ikwento ang lahat kapag nakauwi na ako. Malapit na ang Holy Week, uuwi ako. Nang dumating ang Holy Week, hindi ko sinabi kahit kanino na uuwi ako. Surprise ko no. Kahit alam kong hindi naman sila magugulat. Ang tangi ko lang namang sasalubungin ay ang panghuhusga. Lalo na mula kay Tita Darlene. Pagkarating ko sa compound,
Naabutan ko siyang nasa may pintuan. Galit na galit habang dinuduro ang isang rider. Halos mamula sa inis ang mukha niya. Wala akong ino-order, wala akong pambayad. Alam ko na to, scam nyo to, uubusin nyo lang ang pera ko. Hindi ako bobo para magbayad. Ma'am, sobrang laki po nito. Parang sobra pa po sa sahod ko to. Kahit po sana maghati lang tayo sa bayad, ma'am. Hindi, wala akong pakialam kung maubos man ang sahod mo. Ikaw ang may kasalanan yan. Ikaw ang nag-deliver dito. Kaya ikaw dapat ang magbayad yan. Ma'am, i-check nyo muna ang cellphone nyo. Baka po may nakalimutan kayo rin ang nag-order. Ginagawa mo ba akong matanda? Para maging makakalimutin? Bata pa ako no, at saka hindi ko yan tatanggapin. Tignan lang po natin, ma'am, para masiguro lang po natin. Maya-maya'y bigla niyang tinawag ang kapatid kong bunso. Nakatayo lang ako sa gilid. Pinipigilan ko ang sarili ko. Ikaw ba ang nag-order nito, ha? Magsabi ka ng totoo. Pero imbis na sumagot si bunso, umiyak lang siya. Halatang natakot. Pumasok ka sa loob. Sigaw niya habang itunuro ang pinto. Bumalik siya sa rider at halos ipinagtabuyan ito. Sir, ipaparipan na lang ho namin. Ma'am, ang refund po ay para sa mga may sira. Hindi po ito pwedeng ibalik lang basta-basta. Wala na akong pambayad. Aksidente lang yan, napindot lang. Wala akong pakialam sa sistema nyo. Ma'am, kahit kalahati lang ho sana. Hindi ka ba nakakaintindi? Purwisyo ko sa buhay ko. Para siyang nanliliit sa kinakatayuan niya. Nakakahiya. Hindi man lang nagsusori si tita. Kahit pa siya ang nakapurwisyo. Ang rider, nasa ilalim ng araw. Pawis na pawis. Hawak ang mabigat na package. Tapos ganito ang trato sa kanya. Hindi ko na natiis, Sir Gimbal. Kaya ako na ang nakiusap. Boss, magkano ho yan? Pero bago pa man makasagot ang rider, sumingit agad si Tita Darlene. Lakas ng loob talaga. Andito na pala ang anak sa labas ng asawa ko. Anak sa labas raw. Para bang gusto niyang durugin ang dignidad ko sa harap ng lahat. Pero hindi naman ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. At kung tutuusin, sila ang pangalawa. Ako na po ang magbabayad, sir. Sa inyo na po itong sukli. Pasensya na po kayo sa abala. Napasulyap ako sa rider. Halos mapaiyak ito sa pasasalamat. Habang si Tita Darlene ay abay hindi pa tapos sa drama niya. Wow! Nagmanila lang yumayhabang na. Sa harap ko pa talaga? Pinapamukhang wala mo akong pambayad? Marami akong pera, no? Mas marami pa akong ipon kesa sayo. Tita, tama na po. Nananaginip na naman po kayo. Biro ko yun na may halong sarkasam. Hindi ko alam kung matatawa siya o mas lalong magagalit. Pero halata sa mukha ni tita na galit. Hiyabang mo? Akala mo pag-aari mo na ang buhay namin? Tita, kahit kailan hindi ko po pinaramdam yan. Kaya huwag niyo pong baligtarin. Kung ako po sa inyo, pagsabihan niyo po si Bunso. Huwag niyo pong itolerate ang mga maling ginagawa niya. Wala kang alam sa pagpapalaki ng anak. Wala kang karapatang magsalita. Sana i-tape na lang yung bunganga mo. Hindi ko na siya pinansin. Napagod na akong makipagtalo sa isang taong ayaw makinig. Si tita, hindi marunong magpakumbaba. Para sa kanya, kapag siya ang tama, wala nang puwang ang ibang opinyon. Maya-maya, may lumabas sa loob ng bahay. Si Papa. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Pa, kamusta po kayo dito? Ayos naman anak. Salamat sa mga padala mo. Buti na lang nandyan si Darlene.
Siya ang nagbabudget ng pera. Napangiti siya. Pero sa loob-loob ko, para akong nabalian sa narinig ko. Si Tita Darlene pala ang humahawak ng pera. Kaya pala parang walang laman ng tahanan. Kaya pala parang puro bangayan, reklamo at ingay ang umiikot dito. Umiling ako ng marahat. Sa halip na sumagot, niyakap ko na lang si Papa na ang mas mahigpit. Kasi alam ko sa kabila ng lahat, siya lang ang rason kung bakit bumabalik pa ako rito. Sa loob-loob ko, para akong pinagtaksilan ni Papa. Sabi niya para sa kanya ang padala ko. Pero hinahayaan pa rin niyang magrina-rinahan si Tita Darlene sa bahay. Kaya pala bagong ribanda naman siya. Napansin ko agad. Anak, huwag ka sanang magalit sa akin. Alam mo naman na hindi ako marunong maghawak ng pera. Si Tita Darlene mo talaga ang nagbabudget. Nahihiya nga ako sa'yo kasi ikaw na ang bumubuhay sa amin. Wala po yun pa. Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Sana pinaglutuan ka namin ng paborito mong adobo. Gusto ko lang po kayong sorpresahin pa. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang sumabat si Tita Darlene. Dapat kung uuwi ka, magdala ka rin ng pasalubong. Hindi libre ang pagkain dito. Ako pa rin ang nasusunod sa pamamahay na to. Kung talagang may malasakit ka sa pamilya ng papa mo, sana nag-abot ka man lang ng ulam. Hindi yung parang aso na naghihintay ng tira. Hindi ka bisita rito para paghandaan. Hindi ko alam kung ano pang mas sasakit pa sa mga sinabi niya. Pero pinigilan ko ang sarili kong magalit. Paano tong nabalitaan kung patong-patong na raw ang utang niyo sa tindahan? Bakit pa kayo umuutang? Nagpapadala naman ako, di ba? Hindi pa man nakakasagot si Papa. Sumingit na naman si Tita Darlene. Sander, hindi sapat yung pinapadala mo para sa 3 pamilya. Kaya sana maintindihan mo kung bakit may utang. At sana diretso mo nang ipadala sa akin. Hindi ko naman nanakawin yung pera mo, no? Hindi ko naman po iniisip na nanakawin nyo, tita. Pero sana bawasan nyo po ang pangungutang. Nakakahiya na pinagchichismisan kayo. So ano ngayon kung pinag-uusapan kami? Masama ba ang umutang? Utang nga yan, babayaran din. Hindi kami nanlilimos. Tita, huwag niyo po akong ikontra ng ikontra. Makinig naman po kayo sa akin kahit minsan lang. Hindi ako makikinig sa batang katulad mo. Walang karapatang mangaral sa akin ng mas mababa pa sa akin. Hindi na talaga nagbago si Tita Darlene. Mula pa noong high school ako, ayaw na niyang nasasapawan. Pero ngayon, matagal na akong hindi umuwi. Umaasa pa rin ako na baka kahit kaunti ay may pagbabago na siya. Pero hindi pala talaga. Habang nag-i-stay ako sa bahay ng Holy Week, may nangyaring hindi ko inaasahan. Doon ko rin napatunayan na pati ang kapatid ko ay tila nahawa na rin sa ugali ni tita. Nagkaroon ng malaking issue. Ang nakababata kong kapatid na dati ay tahimik, mabait at palaging nakangiti, ngayon ay naging arugante na rin. Nagsabuntan sila ng isa sa kababata niya. Hindi ko akalaing magiging ganoon siya. Ang mas masakit, nahimatay pa yung batang nakasagutan niya. Hindi na ako nagtaka kung bakit ganoon ang ugali niya. Ang lakas kasi ng loob niyang makipag-away. Dahil alam niyang kahit anong gawin niyang mali, si Tita Darlene ay laging nandyan para ipagtanggol siya. Kahit mali na, proud pa rin sa kanya si tita. Ako na ang nahiya, Sir Gimbal. Kasi kitang-kita ko kung paano pinapalaki siya ng mali na laging kinakampihan. Laging pinapaburan, hindi pinagsasabihan. Kaya lumaki ang ulo. Umabot sila sa barangay. Na ospital kasi ang bata kaya pinatawag ang mga magulang. Nandoon din ako, nakikinig sa bawat salita. At hindi ko makakalimutan yung naging tagpo sa loob ng barangay hall.
Nananatiling mataray at matigas ang mukha ni Tita Darlene. Tila ba siya pa ang argabiyado. Hindi ako magbabayad. Kilala ko ang anak ko. Alam kong hindi siya ang nagsimula ng away. Madam, may video pong nahagip sa CCTV na ang anak niyo talaga ang unang nanabunot. Malay ko ba kung inedit lang yun o kinat niyo? Wala akong pakialam. Kilala ko ang anak ko. Pinalaki ko siyang maayos. Hindi niya magagawa yung mga binibintang niyo. Nanatiling kalmado ang ina ng biktima. Pero ramdam ko sa boses niya ang hinanakit at pagod. Kahit yung bayad lang po sa ospital. Alam niyo po ba ang nangyari sa anak ko? Malakas po ang pagkakabangga ng ulo niya sa semento. Nanghilahin siya ng anak niyo. Magulang ka rin naman. Sana alam mo kung kailan dapat sabihin ang anak mo. Hindi porket anak mo siya ay tama na siya palagi. Pero imbis na lumambot ang puso ni Tita Darlene, lalo pa siyang nag-init. Magulang ka rin naman, hindi ba? Anak ko yan, natural lang nakampihan ko siya. Sir Gimbal, gusto ko sanang ako na lang ang tumulong sa gastos. Pero sobrang bastos at nakakainit ng ulo ang mga sinasabi ni Tita. Hindi man lang siya nagpakumbaba. Wala man lang pagsisisi. Naging emosyonal ang ina ng biktima, pero nananatiling buo ang boses niya. Mare, sana makihati lang kayo. Hindi rin po namin kaya lahat. Wala pa pong mali ang anak ko hanggang ngayon. Pero imbis na maawa, nanlisik pa ang mata ni Tita Darlene. Parang mas ginusto pa niyang manakit ng damdamin kaysa makapag-ayos. Kayo ang ipapatulpo ko. Huwag niyo akong tinatakot ng mga kung ano-ano. Sir Gimbal, malinaw naman ang video. Malinaw ang ebidensya. Pero pinilit pa rin niyang siya ang tama. Hindi niya iniisip ang kahihiyan o ang kapahamakan. Basta maprotektahan lang ang anak niya. Kahit mali. Muntik pang magkaroon ng kaguluhan sa barangay hall. Kung pumayag kayo makipag-areglo, sana tapos na ang lahat. Pero kung ayaw nyo, kapag may nangyaring masama sa anak ko, ipapapulong ko yung anak nyo kahit minor pa yan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tita Darlene. Tumayo siya. Galit na galit. Parang handang makipagbugbugan kahit nasa opisyal na lugar kami. Walang hiya ka. Walang kahit sinong gagalaw sa anak ko. Ako muna ang kakalabanin nyo bago madampian ng kamay ang anak ko. Sir Gimbal, ilang taon pa ang lumipas. Pakiramdam ko, hindi ko na yata aasahan pa ang pagbabago. Nakakalungkot kasi imbis na itama ang mali, may mga magulang pa rin talagang sila ang nagtutulak sa anak nilang lumihis ng landas. Isang linggo na ang nakalipas pero nakakoma pa rin ang bata. Nakakaawa kasi may mga pangarap siya sa buhay pero humantong sa ganito dahil lang sa isang batang matigas ang ulo. Hanggang sa dumating ang balita, binawian na rin ng buhay ang bata. Sabi ng doktor, grabe raw ang epekto ng pagsabunot at mga hampas ng kapatid ko. Nagkaroon ng pag-alog sa utak. Intracranial hemorrhage daw ang ikinamatay niya. Pagdurugo sa loob ng utak. At dahil doon, kahit bata ang kapatid ko, may kaso na siyang kaharapin. Hindi matanggap ni Tita Darlene ang nangyari. Hindi siya nagpakita sa lamay. At imbis na akuin ang pagkakamali, sinisipa niya ang magulang ng bata. Kesyo mahina raw talaga ang katawan nito kaya namatay. Hindi rin siya tumulong sa mga gastusin. Sa hiya at para kahit papaano ay mabawasan ng chismis sa amin. Ako na rin ang nag-share para sa mga kailangan sa lamay. Hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko. Naawa ako sa kapatid ko. Oo kasi bata pa ito. Pero gusto ko rin na magsilbing aral ito sa kanya. Bumisita ako sa lamay bago umuwi. Pagbalik ng Manila, ramdam ko ang bigat ng loob ng ina ng bata. Naalala ko si Mama noong nawala siya.
Grabe pa rin talaga ang sakit. Habang siya ay nakatitig sa kabaong ng anak niya, narinig ko ang boses niyang nanginginig sa galit at dalamhati. Anak, hindi pwedeng wala kang hustisya. Maghihiganti ako. Ako naman, kahit pamilya ko ang dahilan ng lahat, taus-puso pa rin ang pakikiramay ko. Maayos naman ang samahan namin ng pamilya ng bata. Ang hindi lang talaga matanggap ng mga ito ay ang panlalait at pangmaliliit ni Tita Darlene sa kanila. Kaya kahit nahiya ako, lumapit ako sa ina ng bata. Tita, nakikiramay ho ako. Hindi ko ho ginusto ang nangyari. Kahit kapatid ko ho siya. Tita, sana hindi ho kayo magtanim ng galit sa akin. Naranasan ko na rin ho ang mawalan, kaya naiintindihan ko kung anong pinagdadaanan nyo. Babalik na ho ako sa Maynila pero tutulong ho ako sa inyo. Hindi ho dahilan ng paghihigante para saktan ng kapwa. Mahirap po yun. Pero malamig ang sagot niya. Puno ng pait at ng hinanakit. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig, kundi ang pag-iyak ng isang inang sugatan ng puso. Wala akong galit sa iyo, Sander. Pero hindi mo ako maintindihan. Kasi may mga taong masaya pa rin ngayon. May mga taong tuloy ang buhay habang ako binawian ng anak. Dahil sa pagkakamali ng magulang, naging ganito ang anak nila. Unti-unti siyang napahugulhol. Nanginginig ang boses niya. Pero sa bawat salita ay may malinaw na tumagos sa akin. Sa kabila ng bulong, narinig ko ang katagang iyon. Mga salitang tila sibat sa dibdib ko. Maghihiganti ako. Hindi sa bata, kundi sa may habang niyang ina. Hindi ako papayag na walang hustisya ang anak ko. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Ang lungkot ng pagkawala o ang galit na namumuo sa puso ng isang inang nawala ng anak. Makalipas ang ilang araw, dinalang ng mga pulis ko ang kapatid ko sa DSWD. Minor pa kasi siya. Nasa Manila na ako noon. At sa balita lang ng pinsan ko nalaman ang mga nangyari. Grabe, nag-amok na naman si Tita Darlene sa compound. Sigaw ng sigaw, inaaway ang mga taga DSWD. Hindi raw matanggap na kukunin ang kapatid mo. Paulit-ulit niyang sinasabi. Paano na ang pag-aaral niya? Habang nagtatrabaho ako sa lungsod, si pinsan ang naging mata at tenga ko sa baryo. Siya ang tagapag-ulat ng lahat ng hindi ko nasasaksiyan. Alam mo ba, araw-araw nandun si Tita Darlene sa labas ng DSWD. Kahit gabi na, kahit umuulan, hindi siya umaalis. Sigaw siya ng sigaw, nakakahiya na talaga insan. Kahit inis at galit ang laman ng puso ko, hindi ko maiwasang maawa. Si Papa, kamusta naman siya? Siyempre, masakit din sa kanya. Madalas ko siyang makita na umiinom mag-isa. Sinasabihin ko nga minsan na bawasan niya. Baka magalit ka kasi pero ngumingiti lang siya sa akin, pinsan. Ay sige, hayaan mo na. Yun lang ang paraan niya para makalimot. Ganyan din siya nung namatay si Mama pero kalaunan tumigil din naman siya sa bisyo. Salamat, pinsan. Tignan-tignan mo lang sila habang wala ako dyan. Alam kong maaasahan kita, pinsan. Pagkalipas ng 3 araw, sunod-sunod na problema ang dumating. Tumawag ang tindera ang pinagkakautangan namin. Ako na ang nagbayad kahit kapos. At nakiusap akong bigyan pa ako ng kunting panahon. Sabi niya tuwing kinakausap daw niya si Tita Darlene, sinisigawan daw siya. Kaya natatakot na siyang maningil. Naiintindihan ko. Hindi na iyon ang Tita Darlene na kilala ko noon. Ilang oras lang ang lumipas, may isa na namang hindi pamilyar na numero ang tumawag. Nang sagutin ko, boses ni Papa ang bumungad. Pero may kaba sa tinig niya. May pag-aalala na hindi niya maitagong pilit. Anak, nakitawag lang ako sa tita mo. Sobrang taas ng lagnat niya.
Dadaling ko siya sa ospital. Nakikiusap ako kung pwede kang umuwi. Wala akong kasama sa pagbabantay. Kahit may galit ako kay Tita Darlene, may natira pa ring awa sa puso ko. Hindi ko rin kayang hayaan si Papa ay mag-isa sa ganitong sitwasyon. Kaya't naglib ako sa trabaho. Bumalik ako. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa responsibilidad at sa konsensyang hindi ko matakasan. Doon ko unang nakita ang ibang mukha ni Tita Darlene. Isang mukhang hindi galit, hindi palaban, kundi pagod at gutay-gutay. Halos mawala na ng lakas. Doon ko rin natuklasan kung paano siya unti-unting nawalan. Sa kabila ng lahat ng masasakit niyang sinabi at ginawa noon sa akin, may parte pa rin ng puso ko ang naawa. Ayaw ko kasi na may taong naghihirap, lalo na kung may kakayahan naman akong tumulong. Pabalik-balik kami sa ospital. Paulit-ulit ding bumabalik ang lagnat ni Tita. Ang akala namin noong una, baka na-dengue siya. Pero sa ikatlong beses naming pagtakbo sa emergency room, mas lalo lang kaming nabahala. Habang hawak-hawak niya ang tiyan niya, napasigaw siya ng impit sa sakit. Mahal, parang iniipit ang tiyan ko at parang gusto nang lumabas ng lamang loob ko. Sobrang sakit. Agad naman kaming tumawag ng doktor. Ilang minuto lang ay dumating na siya. Pero gaya ng dati, pare-pareho lang ang sinasabi nila. Sir, kayo ho ba ang asawa ni ma'am? Wala ho kaming makitang kahit anong sakit. Negative po lahat ng resulta. Maaari pong dudot lang to ng stress. Napahawak sa ulo si Papa. Kita ko ang takot sa mukha niya. Ang kaba sa mga mata niya ay parang 3 ulit na binibigkas ng puso niya. Pero pabalik-balik na ho kami rito. Iyan din ang sinasabi ng mga nauna niyong kasamahan. Hindi ako naniniwala, Dok. Pwede ho bang ulitin ang test? Kasi hindi ko na ho kayang mawalan pa ng mahal sa buhay. Nawala na po ako noon. Ayoko na ulit mawalan ng asawa. Hindi ko napigilang mapaluha nang marinig ko yon. Nakaapat ng sabi ni Papa. Ang pagmamahal niya ay buo, walang kondisyon. Umasa lang siya na maliligtas ang taong mahal niya sa abot ng kaya niya. Pero makalipas lang ng ilang minuto, bumalik ang doktor. Sir, wala pa rin po talaga kaming makitang anumang karamdaman. Maging LBM, dengue, kabag, lahat po ay negative. Stress-related pa rin po talaga ang initial diagnosis namin. Doon na napuno si Papa. Uminit ang ulo niya at ang pagod at emosyon ay sumabog na sa kanyang tinig. Wala kayong makita? Kahit ano? Anong klaseng doktor kayo? Pinagkakakitaan niyo lang kami. Wala pa rin malinaw na paliwanag, ang laki na ng nagagastos namin. Sir Gimbal, hindi na rin ako nakatiis. Niyakap ko si Papa. Alam kong hindi galit ang bumabalot sa kanya, kundi takot na mawalan ulit ng asawa. Pa, pera lang yan. Nababawi pa yan. Kumalma ka muna. Baka tumaas na naman ang presyon mo. Hindi ka pwedeng mapano. Habang unti-unting kumakalma si Papa, bigla naming narinig muli ang mahinang tinig ni Tita. Nangihina na siya. Hindi siya makatingin ng diretso at ang katawan niya ay parang walang laman. Maputla. Namumula ang mga mata pero wala ng luha. Ang boses niya ay halos pabulong na. Hindi ko na kaya. Niyakap siya ni Papa at mahigpit na hinawakan ng kamay. Sander, alagaan mo ang papa mo at ang kapatid mo. Sir Gimbal, hindi ko inaasahang marinig ko yun mula sa kanya. Sa lahat ng taong hindi ko inaasahang magiging mabait sa akin. Siya pa ang nagsabi ng ganitong mga salita. Hindi ko masabi kung iyon ba ay huling habilin o senyalis lang ng pagsuko. Tumangulang ako at sa loob-loob ko'y tinitiyak kung tutuparin ko ang bilin niyang iyon. Sir Gimbal, habang hawak ko ang kamay ni Tita Darlene, bigla ko na lang naramdaman ang matinding lamig.
Hindi ito yung normal na lamig. Iba, parang lamig ng bangkay. Parang dumampi sa balit ko ang simoy ng kamatayan. Kinalabutan ako nang tumingin ako sa braso niya. May napansin akong mga sugat. Malalalim at tila hinukay mula sa loob. "Tita, anong nangyari sa braso mo?" Napatingin siya sa sugat niya. Kita ko sa mukha niya ang gulat at pagtataka. Parang noon lang niya napansin. Paano ako nagkaroon ng mga sugat? Bago ko pa siya natanong muli, bigla siyang sumigaw. Aray, ang sakit. Sino ka? Bitawan mo ko. Layuan mo ko. Kung sino ka mang babae ka. Sir Gimbal, ibang Tita Darlene ang nakita ko noon. Para siyang sinasaniba. Parang hindi na siya nagsasalita. Namimilipit lang siya habang hawak-hawak ang sugat niya. At doon ko nasaksihan ang pinakanakakatakot na eksena sa buong buhay ko. Pumutok ang isa sa mga sugat sa braso niya. May tumalsik na malapot na likido. Kulay puti at pula. Na may halong dugo. Tumama pa iyon sa ilong ko. Ang amoy, hindi ko makakalimutan. Amoy bangkay na sinunog ang amoy. Amoy bulok na hayop na hinaluan ng dugo. Masangsang. Nakakakilabot. Nung pinunasan ko ang ilong ko, may nakapa akong buhok. Anak, ano to? Buhok? Galing to sa sugat ni tita. Paanong may buhok sa loob ng sugat niya? At puti pa, parang buhok ng matanda. Hindi nakasagot si Papa. Namutla siya at halatang takot din. Biglang sumuka si tita habang nasa kama. Parang may kung anong puwersang pilit na lumalabas mula sa loob niya. At Sir Gimbal, hindi ako nagkamali. Kasama sa suka niya ang dugo, puting buhok at mga piraso ng bubog. Sa bawat suka ay may kasamang kirot. Nagsugat ang mga labi niya. Nanginginig ang kamay ko habang pinupunasan siya. Pero hindi ko mapigilang tumingin sa mga piraso ng bubog sa sasahig. Bakit may bubog sa suka ni tita? Baka may nakain siyang baso na hindi niya namamalayan. Umiling si Papa ng umiling. Nanginginig ang tinig. Anak, 1 linggo ng lugaw lang ang kinakain ni Darlene. Malabo, binabantayan ko siya palagi. Hindi siya pwedeng makakain ng bubog. Napulunok ako. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. Kung hindi pagkain ang pinagmula ng bubog, buhok at dugo, saan yun galing? At ang mas nakakakilabot, sino ang tinutukoy na tita na bigla na lang niya akong sinagawan at sabing layuan mo ako, babae ka? Sir Gimbal, parang may kung anong mas malalim na dahilan sa nangyari kay tita. Parang may puwersang hindi nakikita o nararamdaman. At kung totoo man yun, baka hindi lang sakit ang kalaban namin, baka sumpa. May nabasa ako tungkol sa article sa kulam. Baka kinulam si tita. Anak, huwag kang magsabi ng ganyan. Pero mas mabuti kung maagapan natin. May oras pa para isugod siya sa albularyo. Kung wala siyang sakit at kung hindi kulam, baka napaglaruan siya ng hindi niya nakikita. Biglang bumula ang bibig ni tita. Hindi normal. Kulay itim at namumuo. Hindi ko maatim na makita yon, Sir Gimbal. Anak, tumawag ka ng nurse. Dali-dali akong lumabas para tumawag ng nurse. Halos magkandara pa ako sa pagmamadali. Dinala namin si tita sa ER. Nagbabaka sakaling hindi ito kulam. Sana may iba pang paliwanag. Habang nakahiga siya sa kama, nakita ko kung gaano kabait si Tita Darlene ngayon. Wala na ang yabang at pangmamaliit. Puno ng pasasalamat ang mga tingin niya sa akin. Parang sinabi ng mga mata niyang salamat at hindi mo ako iniwan.
Ayaw kong masaktan ulit si Papa sa pangalawang pagkakataon, kaya sinabayan ko ng panalangin. Paano kung kulam nga yun? Kailangan na natin ilabas si tita. Hindi pwede. Ito na ang doktor, malalaman nila ang sakit ng tita mo. Pero noong lamay ng batang kapitbahay natin, narinig ko na maghihiganti sila. Baka ito na yun. Anak, magtiwala ka sa mga doktor. Hanggat hindi sila lumalabas sa ER, may pag-asa pa. Hinawakan ko ang kamay ni Papa habang kabado kaming naghihintay sa labas. Ramdam ko ang lamig ng palad niya, pati ang bahagyang panginginig. Nang bumukas ang pinto at lumabas ang mga doktor, agad siyang lumapit. Halos sabay kami sa pagtayo. Dok, kamusta po ang asawa ko? Sir, wag ho kayo mabibigla. Ginawa po namin ang lahat para maligtas ang misis nyo. Pero hindi po niya kinaya. Milagrong wala kaming makitang sakit sa kanya. I'm sorry, sir. Si Papa, biglang humagulhol kahit na lalaki siya. Grabe ang iyak niya sa hallway at kitang-kita ko kung paano siya mapaluhod sa kakaiyak. Pati ako, Sir Gimbal, ang lakas ng epekto sa akin. Hindi ko kayang makita si Papa na ganito. Ayoko siyang makita sa estado niyang sobrang lungkot. Maya-maya pa, lumabas ang bangkay ni Tita Darlene. Kulay itim na ang mga labi niya at parang sinipsip ang dugo niya sa sobrang putla. Lumubog na rin ang mata niya. Ang buhok niya ay naging puti. Bigla siyang tumanda. Sir Gimbal, parang hindi siya si Tita Darlene. At sa huling pagkakataon, tinawag ko siya at kinausap. Mama, I'm sorry hindi ka namin naligtas. Pagalitan mo na lang ulit ako, please. Mas okay kung maingay ka. Hindi ako sanay na malungkot kang nakahimlay dyan. Gumising ka na, please, para kay Papa. Bigla na lang bumalik ang dating alaala ng namatay si Mama. Hindi lang si Papa ang nawalan, pati na rin ang kapatid ko. Siguro walang swerte si Papa sa pag-ibig. Ang sakit, Sir Gimbal. Nang may lamay na, kakaunti lang ang nagpunta para kay Tita Darlene. At doon ko nakita ang pagsilip ng isang babae. Nakaitim siya at nakangiti habang nakatingin sa kabaong ni Tita. Ang babaeng yon, siya ang inang namatay na bata, Sir Gimbal. Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya. Pero hindi rin naman natin siya masisisi. Minsan may mga bagay tayong nagagawa dahil nasaktan tayo. Dahil nawalan tayo. Hanggang dito lamang ang kwento ko, Sir Gimbal. Pahalagahan natin ang mga taong nandyan pa. Ipanalangin nyo rin po sila. Lalo na si Papa. Alam ko na siya ang mas nasasaktan at ang kapatid ko. Mahirap ang magtanim ng galit, Sir Gimbal. Sana ay iwas na rin natin ang pagiging mapagmataas at paninira sa kapwa. Dahil hindi natin alam na baka sa hindi sinasadyang paraan ay nakasakit na pala tayo. Hindi rin natin alam. Baka nasaktan natin sila at nagpaplano na pala ng masama laban sa atin. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ngayon. At sa mga bago po sa aking channel ay welcome po kayo dito. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Kaya ikaw, kung nanonood ka man at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, pindutin mo na ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.